Pilipinas, kapag puno na ang saluk, dapat nang kalusin. Ito na ang pinakamatinding mga panahon dahil napuno na ang ating Vice President Inday Sara. So, may bagong actually, anong oras? 1 hour ago ay nagbigay na ng statement si Inday Sara. So, patunay mga kababayan na ang ating Vice Presidente ay talagang nakikita niya ang kababuyan, ang kabangagan ng gobyerno ni Bangag at ni Liza Tanas. For sure, napapanood niya kahit mga snippets, mga clips lang, ang mga revelasyon. Siyempre, inumpisa natin yung revelasyon ng tatay niya, which is, nung una, for sure, katulad ko ay hindi rin si Inday naniwala. I don't know, dahil si Pangulong Duterte ang unang nagsabi na si, hi Ramy, how are you? Na may isang kandidato pagka-presidente na tumitira ng pulburon. Then nasundan nga ni Kiko Seteng, andyan si Guanzon, andyan ang mga pinklawan noon na tumitira kay Bangag Jr. na isa siyang Adictos Benedictos. Then lumabas si Agent Morales na ayan, kinonvict nila pero nag-a-appeal. Then lumabas ang video. Now si Cathy Binag na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng bangag na gobyernong ito at hanggang ngayon ay ayaw pag-usapan ng mainstream media. Bakit kamo? Kahapon ay in-interview si Spokes Harry Roque patungkol sa Pogo ng News 5, One News. Diba? Ng One News. That's News 5 din, diba? So anyway, yung tatlong hitad na nag-interview sa kanya, yung isang mukhang pagot. So yung mga Ilonggo dyan, ano yung pagot? Yung gitna si Miss Pagot, tinatanong niya si Spokes Harry Roque patungkol nga dito sa pilit na nililink siya dito sa Pogo at tinatanong niya yung immigration lookout sa kanya at yung possible na full departure order dahil nga pilit siyang sinasangkot ni Liza Tanas. Mga kababayan, so sinagot yon ni Spokes Roque pero ang isa sa mga tinuran niya na kaya siya ay talagang tinatarget ng gobyernong Bangag dahil nga siya ay very vocal at kasama natin sa hinaing lalo na yung pulburon video at yung binanggit ni Spokes Roque si Cathy Binag na ito dahil sabi ni Spokes Roque dahil siya ay napaka kita-kita na sinusuportahan nga niya itong nag-criticize siya kay Bangag sa pagpupulburon, sa pagmagamit ng, binanggit ni Indaya, ng Coca-Cola, and here's Cathy Binag, the eyewitness, pinigil, sabi ni Miss Pagot, yung gitna, sabi niya, ini-interrupt niya, parang sinasabi niya na lumalayo daw sa issue. Kumbaga, hindi daw issue. Imagine niyo mga kababayan, itong mga yawa na mga mainstream media, ng mga reporter, paano hindi naging issue ang pag-Adictos Benedictos ni Marcos Jr.? Paano hindi naging issue yung eyewitness, okay, na nagsabi na si Cathy Binag na nakita niya na si Marcos Jr. ay tumitira ng pulburon at nakikita niya yung muso nila, hindi nila naramdaman na minsan tumutuloy yung sipon, tumutuloy yung dugo dahil nasobrahan na sa Adictos Benedictos. Paano hindi naging importante yan? Dapat yan breaking news sa mga mainstream media. Pero nakikita natin na hindi talaga nila pag-uusapan yan dahil either takot silang magurgor or pinoprotektahan nila ang negosyo nila at lahat yan sila. So ulit-ulitin ko, they are not for the people. Kung hinahayaan ng mga mainstream media na ito, ng mga reporters na ito, na wag ibalita ang napakahalagang bagay na ito ay usaping panglipunan, public interest, na si Bangag ay sumisinghot. Hindi lang nung bata siya, ngunit hanggang ngayon. Dahil yung recently nga sa araw ng kagitingan, sa araw ng kabangagan niya, ay huling-huli sa camera at binigyan pa siya ng PSG ng pamunas dito sa kanyang pulburon na nag-iwan dito.
Diba? So yun yung nakikita natin. Kaya naman, si Inday ay nagtuloy-tuloy na. Okay? Nagtuloy-tuloy na sa sobra na kasi eh. Imagine nyo mga kababayan, November last year, talagang gusto siyang pilayan. Diba? Tinagalan siya ng confidential fund, pinagbintangan siya na yung pinakalat ng bangag na gobyernong ito na 19 days lang ginastos ng kanyang opisina yung pondo na yon, nagaling din sa Office of the Bangag President. So talagang sinira nila ng sinira si Inday Sara. And now, nagsalita na ang ating Vice Presidente at nagbigay siya ng pahayag 1 hour ago na sinasabi niya, we Filipinos deserve better. Gusto kong himay-himayin, ano? Kasi nakikita ko na si Inday ay nagmo-monitor sa mga pangyayari sa atin, sa ating lipunan. Sabi niya dito, sabi niya, so I am using my position bilang Vice Presidente siya. Resources and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. So ito todo-todo na itong bang-bang-bang sa mga kalaban. When I say bang-bang-bang, gugurgurin nila tayo sa pamamagitan ng mainstream media at literal na gurgur, katulad nga ngayon na according to the comment, according sa comment ninyo, na nilulusob ang KOJC. So ito na yung way, ito na yung puno na ang salo. Dahil sabi ni Inday, gagamitin niya yung kanyang posisyon, gumagamitin niya yung resources at yung platform para maging boses ng taong bayan. Sabi niya nga, 2 beses na ako nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha, na hanggang dibdib at tuluyang lumalangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin kong ito. Kaya ang karamihan sa atin nakaranas. Ako man, nakaranas ng baha. Nung ako'y nag-aaral at sa bahay namin, hindi man lagpas bahay, pero almost lagpas bahay na. Diba? Kaya sabi niya, I am using my position, resources, and platforms to be the voice to show our government officials how to command. Yan ang my boss. Hindi katulad ni Bangag na ang kumukuman sa kanya ang kanyang asawang kidnapper, smuggler, pusher, addictus, benedictus, lahat na sinusubuan lang siya ng pangsinghot ng pulburon pero hindi siya ang nagmamando. Kaya nga, tama si Inday, we deserve better. Dahil, kung sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan maging pula, puti, pink, lawan para hindi ka magkaroon ng discernment o paninindigan o bukas na kaisipan na ang presidente nyo ay naiwan ang pulbos dito. Hindi naman Johnson baby powder yon or anuman tawas or, sabi ko nga, alam naman, magaganon-ganon sa sakili-kili, tapos gaganon-ganon siya, di ba? Sisingutin niya yung tawas, di ba? So, kitang-kita nyo na kaya napuno na ang salob ng ating Vice Presidente na may mas maraming boto kaysa dito sa bangag na ito, mga kabayan. Tandaan ninyo, okay? Mailis ko lang ng konti. Ngayon, na-indict, okay? Na-indict o na-charge si Andres Bautista dito sa Amerika sa Homeland Security. And I hope makausap natin si Attorney Glenn Chong later. Na-indict siya, na-charge siya at mayroong posibilidad na ma-convict siya dahil nakita ng grand jury na si Bautista ay tumanggap ng suhol. Bakit ko sinasabi ito? Na dapat mamaya yung topic natin. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay nakipagsabwatan doon sa mga na-charge na sila Piñate, yung laging sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Si Roger Piñate na Smartmatic General Manager, si Eli Moreno, at yung si Jose Miguel Velasquez. Lalo si Roger Piñate, yun yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na nakipagsabwatan, nakipag-meeting si Lisa Tanas para manipulahin ang 2022 election. Kaya sinasabi ko na si Inday ay tunay na halal ng taong bayan. Si Bangag Jr. ay may dinistrongkar, minanipula ang kanyang
boto dahil sinumpa ang salaysayan ni Attorney Glenn Chong. At ngayon, dahil na-charge dito ang Smartmatic people at si Bautista, hindi malayo na makukulong yan later on ang mga jutang ginimis na si Lisa dahil ay nakikipagsabwatan din siya. Ngayon, mga kababayan, imagine nyo yung kanilang, ang parusa nun is pag na-convict si Bautista at si Peñate, actually dalawang may 5 years at saka 20 years. So like 25 years. But anyway, bakit ko binabanggit ito sa inyo? Dahil si Inday Sara ay binoto ng taong bayan. Hindi siya nakipag-usap sa Smartmatic. Pero si Lisa Tanas, para ma-ensure niya na maboto si Bangag Jr., na mapanalo si Bangag Jr., ay nakipagsabuatan siya sa Smartmatic. At yan ay may kakahinatnan. Ikaw, Lisa Tanas, may kakahinatnan ka. Hindi lang ngayong araw na to, but sooner, makukulong kang jutang ginimis ka. Kung hindi ka man makulong, matatapos na ang history ng kabangagan mo. So ngayon mga palangga, bilog ang mundo. Hindi sila forever. Kaya naman, I'm so happy na, di ba kayo, inaano nyo, si Inday, kailan ba magsasalita? Si Inday, tahimik lang. Pinababayaan ba niya? Tinotolerate ba niya si Bangag, Ano, this is it. Sabi niya, I am using my position, resources, and platform just as I did in the past. Nung ako ay mayor pa lamang, sinabihan ko ang NEDA na kailangan ng pag-aaral para sa flood control at drainage para sa Davao City. Ito ay para may sinusundan ang City Engineer's Office at DPWH na plano at hindi na sila mag-invento ng proyekto. Kaya nga mayroong nagawa ang PRRD administration sa flood planning na nasimula noong September 2016 at na-publish noong July 2023 ang Master Plan and Feasibility Study for Flood Control. Pero ang Bangag Jr., nakita nyo naman, nagyabang 5,500. Di ba? Nung zona niya, may flood flood control, Then, after 2 days, hinagupit ng langit, pinak-check ng langit na, hey, sinungaling kang bangag ka. So, nagkaroon ng baha sa Pilipinas, may namatay, kayo'y mga biktima marahil, and now, napatunayan ninyo na itong si Marcos Jr. ay napakalaking sinungaling dahil binadgetan ng gobyerno niya ng 1-point-something trillion. Excuse me. May 1 trillion for 2 years. So binaha at mismo ang DPWH secretary nila na nagsalita doon, inamin na wala naman pala silang flood control project. So ibig sabihin, bangag lang si Marcos Jr. kung ano lang ang kasinungalingang nakalagay sa speech niya ay yun lang ang binabasa niya. Remember before that zona, ano ang sabi ni Bangag? Diba? I think may 1 araw o 2 araw na hindi siya nagpakita. Ang sabi, abala daw siya sa pagdadraft ng kanyang speech. Di ba, kadyutahan? Kung magdadraft ka ng speech mo, kung ako ang magdadraft, I will make sure na yung mga dinadraft ko ay may may susuporta ng ebidensya na meron ako 5,500 flood control project. Kung ikaw ang sumusulat nun. Kaso, hindi naman totoo nung nag-rest day siya, di ba? Nag-rest day siya, nagpahinga daw siya, abala siya sa pagsulat-sulat ng jutang ginimis na speech na yun. Ang totoo niyan, abala siya sa pagsinghot ng pulburon. Hindi yan magsi-speech. Ulit-ulitin ko. Okay? Nung in-interview ko yung bangag na yan, bawat interview ko, may script. Nakalatag na ang mga tanong. Kaya nga kapag minsan may mga ini-inject ako na tanong na wala sa script, nauutal ang buwaka ng ginines. Alright? So now, balikan natin yung sinabi ni Inday Sara. Sabi ni Inday, baka naman gusto nang punduhan ang mga infrastructure projects na naaayon sa master plan. O baka naman may alinlangan pa hinggil dito dahil Duterte ang mayor at mas mamarapati nilang gibain na lang. Tignan nyo kung gaano kabangag to, ang gobyernong ito. Ang mga kalsada sa Davao, di ba, ginigiba nila. May pinakita dyan nung, I think, si Mayor Basti Duterte. Hindi nila pupunduhan yan. Kaya kayo mga Cebuano, mga Davaoenyo, kayo mga Mindanaoan, di ba, nakikita nyo ang kalsada nyong matino, binubungkal ng mga bangag. It's the same thing na kapag sila ay high na high, di ba? Ang testimonya ni Cathy Binag.
yung grupo ng Voltes 5, lalo na yung ex-partner niya, lalo na yung si Lagdameo, ang Special Assistant to the President, na pinapatakbo nila yung mga tao sa dagat o kung saan man. May nabasa ako, pinaakyat sa puno ng nyug, tapos binabaril, pinapaispantahan, di ba? Tinatakot-takot yung mga gwardya nila o kanilang mga staff, ganyan din yan. So, kung ganyan ang trip nila, based sa testimonya ni Kati Binag na ginagawa ng mga kabarkada ni Bangag Jr. dito ito, at ginagawa din ni Bangag Jr., tignan nyo yung paggigipit sa Maisog Rally, harangan nila ng truck. Nakita niyo yung pattern? Nakita niyo yung pagko-corroborate ng story ng testimonya ni Cathy sa ginagawa ng Voltes 5 o ng Pulburon Boys. Diba? Ang sabi ni Cathy, yung ex-partner niya, at ito sila Lagdameo, nananampal, even siya naabuso siya, nasampal siya. Ay, nasaktan siya. I forgot kung nasaktan siya. Then, sa testimonya niya na pinapatakbo yung kanilang mga staff ng Pulburon Boys, tas binabang-bang-bang. Although hindi pinapatamaan yung iba, baka hindi na nakita ni Cathy, yung iba tinamaan talaga. At posibleng yung mga bilanggo dyan sa Davao, bilangguan. Okay? Davao Penal Colony, mga kababayan, pwedeng pinapalabas at yan ngayon ang ginagamit dyan para lusubin ang KOJC. See? Pangbangag yan. So, ito yung pattern na ginagawa nilang panggigipit sa hakbang ng Maisog na maghaharang ng truck ang addictus benedictus yan. Kaya itong statement ni Inday, porket ba't Duterte, gigabain nyo na lang yung kalsada, yung mga infrastructure? Hindi naman Duterte ang magbebenepisyo niyan. Si Duterte ba ang dadaan sa tulay na yan o sa sa kalsada na yan? Mamamayang Pilipino. Kayong mga taga Davao. Kaya itong sinasabi ni Inday, punong-puno na siya sa kadyutahan ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas at ng kanyang mga kampon. Okay? Sabi nga ni Inday, ito, malupit ang sinabi ni Inday, leadership is faithfulness to the oath of office. Leadership is faithful service to the people. Leaders should only say one thing, that it is done. Ano yung kay Kuting? It is done, the pulboronic, the singuting, the kidnapping, the lahat. Diba? All done. Diba? All done. Siguro sabi ni Lisa Tanas doon kay, sa kasabwat niya. Okay, Francis, all done. Papakidnap na natin ang iyong Junakis. Diba? All done. Ang smuggling with Michael Ma at sa kanyang kapatid. Okay, Altenco, all done. Ang 150 million na kubra, baka mataas na ngayon. All done. Ang aking kinita sa Okada. Ang bribe ni Lisa, ang extortion money ni Lisa sa Okada. So, ito yung gobyerno ninyo na nagpapasalamat tayo na ang ating Vice Presidente ngayon ay kasama na natin na boses. Ito yung panawagan natin eh. Di ba? Panawagan natin na sana magsalita na si Inday. Nagsimula tayo, di ba? Nagsimula sa imong pangarap, sa imong ambisyon, don't be tambaluslos. Then after that, tinira siya ng mga kongresista kasi inutusan ni Tambaluslos na tirahin, tagalan ng budget si Inday. O ano sabi ni Inday? Sige, okay lang. Hindi na siya nag-insist. Kasi alam niya, demonyo ang kalaban. Okay? So, tuloy-tuloy pa rin yung kanyang trabaho at nag-travel man si Inday ng not all over the world, sa Asia. Okay, nag-travel siya. Sa kabila ng pagigipit sa kanya, ang binibit-bit ni Inday Sara ay mga estudyanteng deserving students. Deserving students para makita yung papaano maging leaders in the future. Pinapakita niya. Imagine niyo yung mga deserving students, matatalinong bata na anak ng hindi mayaman, anak ng mga mahihirap na deserving student. Binibigyan niya ng opportunity to travel the world free at gamit ang pondo ng bayan para mag-explore yung mga bata. Para bata pa lang matuto na. Si Marcos Jr. anong ginagawa? Patago, manonood ng Formula 1. Anong ginagawa? Umiikot para what? Mag-transport ng pera sa mga offshore accounts na naman. Anong ginagawa? Lumilipad, umiikot sa buong mundo para magpa-pledges, eklabush. Diba? Anong pledges? Ano nangyari sa inyo? May build ba? Nasaan ang build? Kumpara sa
sa Duterte administration, merong bangag-bangag-bangag. Everyday, bangag-bangag-bangag. Or bartek-bartek-bartek. Lak-lak-lak-lak-lak-lak. Yan ang ginagawa nila. Party, party, party. Sabi ni Inday, leadership should only say one thing that is done. Yun na nga. Leaders should not be motivated by cash, Coca-Cola, or champagne. Anong ibig sabihin ni Inday? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. So, sino pinapatamaan niya? E di si Lisa Tanas at si Bangag. Diba? Leaders should not be motivated by cash. Yung budget sa PhilHealth, okay? Na dinownload sa office niya. Yung 800 billion non-program funds, yung smuggling ni Lisa, yung bribery, lahat extortion, lahat ang bayad sa kanya para maupo sa posisyon, bayad, pangolekta niya kay Altenco ayon sa ating puting ahas. So, kitang-kita ng PSG dahil ang mga PSG ang inuutusan ni Lisa Tanas para mangolekta ng pera sa isang bangag din na si Altenco. Yan, mamaya pupunta tayo dyan dahil pinangalanan siya ni Cathy Binag. So, sabi ni Inday, leaders should not be motivated by cash. Si Lisa Tanas na isang hegemonyo na uubusin lahat ang inyong mga dugong lahat ng Pilipino, lilimasin ang pera ng bayan, ay motivated sa pera ng bayan para gamitin niya sa paghihiganti, gagamitin niya sa panggugurgur, gagamitin niya sa trolls, at gagamitin niya pondohan ang kanyang mga anak na nangangarap na maging presidente sa 2024. At dinidistribute na yan ni Lisa Tanas sa kanyang mga kaklase, mga kaibigan, at mga kamag-anak. Dahil yung mga kaklase niya na nandito sa New York na maayos naman ang trabaho. Okay? Anong ginawa niyan? Kasama, every time na lumayas sila, pumunta sila sa ibang bansa, akala mo hindi ko nakikita yung mga pictures ng mga buwaka ng GNMS, kasama yung mga kaklase, kasama yung ibang mga kamag-anak, bit-bit nila, buong eroplano. Ilan ang laman ng eroplano? 200 plus. Yung sinasakyan niya dyan na Philippine Airlines. Okay? Ilan yan? 200. 200 katao kasama ang mga kabit, mga kaklase ni Lisa. Ano ang misyon ng mga kaklase ng mga kamag-anak na wala naman diplomatic role? Pera ng bayan yan. So, they are motivated by cash. Tama si Inday Sara at Coca-Cola o polboron. Dahil pagtungtong pa lang sa aeroplano, ay tumitira na ang mga buwaka ng GNMS. Kung doon nga sa araw ng Kagitingan, ay kitang-kita ninyo na may naiwang pulburon dito. How much more doon sa eroplano na sila-sila na lang na mga bangag. At kung ang mga PSG ay natatapalan nila ng pera, definitely happy, di ba? Cloud 9 up in the air. Bit-bit ang pulburon dahil di naman sila i-checkpoint or i-search ng bansa na pupuntahan nila kung may bit-bit ba sila ng pulburon o may bit-bit ba sila ng isang damakmak na crates, di ba? Kung ano man ang laman, kahit corpse ang laman nun, o kung ano pa man, anything ay hindi sila masi-search. Kaya naman, kung todo ang kanilang pagpaparty hanggang alapaap at literal na nasa alapaap sila dahil si Marcos Jr. ay hindi mabubuhay kung hindi sumisingot ng pulburon. Kasama ang kanyang pamilya, kasama si Lisa Tanas dahil pinatutuhanan yan base sa testimonya ni Cathy Binag. At sabi ni Inday, leaders should not be motivated by champagne. Okay? And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Nakita niyo yon, yung nang-aagaw si Lisa ng alak kay Escudero. So, etong gobyernong ito ay sobrang bartek, bangag, bababang uri, mabaho pa sa pusali, mga kababayan. Kaya sabi ni Inday, again, we Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Sabi niya, shout out sa JICA at Japanese government na tumulong sa Davao City. You are the best. Thank you, Inday, Vice President Sara Duterte. Diba? Sunod-sunod yung message ni Inday. Sunod-sunod yung kanyang pagsasalita. Ngayon, mga kababayan, alam mo kanina, nag-usap kami ni Cathy Binag. Sabi ko sa kanya, sabi ko, sis,
Alam mo, nagpapasalamat talaga ako kasi talagang, napakatapang mo. Okay? Napakatapang mong lumabas. Pero sabi ko sa kanya, pero siguro, kung lumabas ka during the campaign, baka hindi rin ako maniniwala sa'yo. Baka magiging bulag pa rin ako. Sabi niya, sure yan sis, baka bulag pa rin ako kasi nga, budol na budol tayo ni Bangag Jr. Kay Pangulong Duterte nga, hindi ako naniwala. Even si Inday Sara, mga kababayan, di ba nakipag-partnership, marriage made in hell pala ang pinasok ni Inday, di ba? Kay Inday. So, ngayon, sabi namin, nag-uusap kami dalawa, sabi ko, kung lumabas ka, baka hindi rin ako niniwala. Kaya sabi ko, I think it's God's will na mangyari na maging presidente si Bangag Marcos sa tulong ng Smartmatic dahil para makita ng mga loyalista, maliban dun sa mga saradong utak, like ako, na, eto yung sinuportahan mo. Bangag ngayon, bangag noon, bangag ngayon. Hindi lang siya, buong pamilya niya. So ngayon, sabi ko, kasi kung hindi, malamang, kung hindi ka ako, kung lumabas ka, baka hindi rin ikaw maging effective. Kasi ako number 1 mo makakaaway. Dahil ako yung number 1 na tagapagtanggol ng mga bangag. Diba? Kaya sabi ko naman, siguro kung tumakbo si Inday ng presidente, nakinig siya sa tatay niya, baka ngayon hindi rin ako sumusuporta kay Inday. Kasi nga, hindi ko nakita yung kabangagan ni Junior eh. Diba? Tsaka, nung umuwi ako ng Pilipinas, di ba, sabi ko may mga sirkumstansya na mismo yung mga kaibigan ni Bangag, yung mga negosyante, lahat sila, nakasama ko doon sa May 9, doon sa mga inauguration party na yon. Sinasabi nila sa akin na open naman dito sa mga alta-alta Bangag na sila ay gumagamit. Kaya sabi ko, ha? So sabi ko, kailangan ko pang umuwi para marinig ko mismo sa mga kaibigan na ito, si Letter J ang nagsusupply ng polvoron kay Lisa sa pamilya niya. Kaya sabi ko, I think, sinadya ito. Alam niyo yung mga nangyayari dito? Demo si Inday. Diba? Lahat ito, may pinlano ito. Naniniwala ko, lahat ito pinlano ng Diyos. Masakit man, mahirap man, na kailangan nyo magdusa, pero kailangan niyang gisingin ang taong bayan na enough for the Marcos, enough for the Bangag, mga Dilawan, enough kasi magkakasama sila. Diba? Ipinakita sa atin for 2 years, diba? Ang sabi, continuity. Nasaan ang continuity? Continuity ang kanilang kabangagan. Pero dahil hindi ako sarado ang utak, na nakikita ko na si Bangag Jr. walang ginawa kundi umikot sa buong mundo, makipagsabwatan sa smuggler. Diba? Ngayon, mga kababayan, hindi din natin kaya ako nagsalita. At hindi rin natin nakita, ay baka, baka ngayon, kung, kung tumakbo si Inday, di ba? Si Inday, pero for sure siya ang mananalo. Doon mo makikita na hindi greedy ang Duterte. Tandaan ninyo, 2022, nasa power si Pangulong Duterte. Kung gusto niyang mandaya, siya na ang nakipagsabwatan sa Smartmatic. Kaya niya lahat. Kung siya ay makapal ang mukha at greedy, inupo niya yung kanyang anak at nahawak niya ang resources ng bayan. Hawak niya ang budget, pwede niyang manipulahin. Pero ano ang sabi ni Pangulong Duterte? Pagkatapos ng term niya, ay alis na siya, uwi na siya ng Davao. Sabi niya ni Doc Lorraine, March pa lang, di ba? Ay nagliligpit na si Pangulong Duterte, yung kanyang mga belongings, mga gamit, ay inuuwi na sa Davao. So ibig sabihin, wala siyang balak mag-stay in power. Hindi katulad nito mga bangag na ito, na nakadalawang taon pa lang, ay pinoprograma na nila, pinupundohan na nila yung charter change na gusto nila para manatili sa pwesto. Nakita nyo? Kaya tama lang na magsalita na si Inday at we have to support Inday Sara kung ano man, nabanggit niya na yung maisog. Okay, nasabi niya ang mga maisog, ito yung mga dito ay mga regular na mga Filipinos na gusto ng pagbabago, na gusto na tama na dito, enough na sa polvoronic issue na ito. Diba? So ngayon mga palangga, ano ang expect natin dito? Expect pa natin kung ito ba si Amy Marcos na BFF ni Inday ay magsasalita din laban sa kanyang kapatid.
Kasi nagsalta na si Inday Sara eh. Okay? Nagsalta na si Inday Sara na ang pagiging leader, okay, ay hindi dapat ikaw ay motivated dahil sa polboron, dahil sa alak, dahil sa mga pagnanakaw. Diba? We'll see. Sige, hayaan na muna natin si Amy Marcos kung anong mga drama-drama niya. So ngayon, mga palangga, bakit kailangan niyang kumilos? Bakit hindi? Yung mga injustice na ginagawa ngayon, tama ba? Sandra Gombok ng Maisog, Canada, Palangga, thank you. Yung nilulusob ngayon nila, yung KOJC, yung mga kawawang mga kababayan natin, they are Filipinos. Kaya nga sabi ko dito sa mga religious group, kayo lahat, mga different sectors, jeepney drivers, tricycle drivers, magtitinda, kung anong man, teachers, doctors, whoever you are, na Pilipino, pababayaan nyo na lang ba? Dahil sila ay hindi nyo kasama sa church, yung injustice, yung panggigipit, pangsisikil, panghaharas, paglabag sa batas ng mga uyawang pulis na ito na tututukan ang ating mga kabataan, ang ating mga nanay, tatay doon na nagdadasal sila. Ipagpalagay na natin, okay? I-convict na natin si Pastor Kibuloy dahil yun ang gusto nila eh. Na-convicted na ito, ganyan, gumawa na. Diba? Kinonvict na nila sa sa mainstream media. Okay, pero itong mga libo-libo o milyong mga nasa congregation, okay, mga parishioners ang tawag sa kanila, mga KOJC members, okay, sila ba ay may kasalanan? Ang kasalanan ba ni Pastor Kibuloy, kung meron man siya kasalanan? Kaya sabi ko, convict na natin, dahil ang gusto nila, kasalanan ba ng mga members? Di ba? Kaya nga, di ba, pinagbigyan ninyo na ang kasalanan ng Marcos Sr. ay hindi kasalanan ng anak. Di ba, ganyan yung narrative ng iba, okay, na sumuporta kay Bangag. Pagbigyan natin, dahil ang kasalanan ni Marcos Sr. ay hindi kasalanan ni Marcos Jr. Yung pala, mas malala ang buwaka ng Genemis na Bangag na ito. So, ang kasalanan ni Pastor Kibuloy, kung meron man, ay hindi kasalanan ng mga members niya. At walang karapatan ang mga pulis na tiwali o baka, sabi nga ni Cathy, baka yun ay mga galing sa presohan at pinasuot lang ng uniforme na walang nameplate para manggipit doon. I'm talking to you, all sectors, lahat ng Pilipino. Kung pinababayaan ninyo, ulit-ulitin, ilang beses yun natin sa vlog ko, pababayaan ninyo na it's okay, especially the media, na ayaw i-cover yan ng mga yawa na yan. Kung pababayaan ninyo na nakikita nyo na ginugurgur na ang kapwa nyo Pilipino, nilulusob ng walang search warrant. Diba? Ibig sabihin, kayo ay mga jejimon at wala kayong pakialam, hindi nyo alam kung ano ang ibig sabihin ng hustisya. Dahil ang nasa isip nyo lang, dahil hindi nyo bet, dahil, hindi naman kami miyembro ng KOJC, o maaring ikaw ay ganito ang relihiyon mo, di ba? O may rivalry or whatsoever, o may kompetensya, di ba? Hindi ka kikilos. Kumbaga kahit na ginugurgur na, itong mga grupo na ito, itong buong congregation na ito, hindi ka magsasalita kasi hindi mo sila kaanib, ganyan-ganyan. Ganyan kayo. Nakita nyo na ang mga dilawang mga politiko, katulad ni Dilima na pinalaya nila, na sumasayaw, kumakanta, gumigiling sa loob ng bilibid. Department of Justice Secretary during that time. Kumakerengking lumalandi sa loob ng bilibid. DOJ nagpapatupad ng hustisya. Tumitingin sa hustisya ng mamamayang Pilipino. Ano pinalaya? O syempre, gagamitin niya ni Lisa Canas. Sinong paniniwalaan mo? Yung bibig ni Duterte, okay, na parang Armalite, kapag tinira niya ang mga suwail o mga taksil sa bayan natin. Ulitin natin, Pangulong Duterte, wala sa kanya yung pa-cute-cute, wala siyang ganon. Hindi katulad ni Marcos na pabebe.
Hindi katulad ni Bangag na pakonyo-konyo, bulol naman. Bangag naman nauutal dahil na sobrahan sa paggamit ng pulburon. Diba? Balikan natin na pagtututuliin ni Pangulong Duterte, sinusyutan at yung iba pang hindi nagbayad ng tax. Katulad ng Dunkin Donuts at iba pa, Mylong at kung ano-ano pang mga kumpanya na yon. Diba? Ano nangyari? Si Pangulong Duterte, sa 6 na taon, pumunta ba siya dito sa Amerika para mag-kiss ass dito sa aming mga Amerikano? Hindi. Namatay ba kayo? Umano ba yung krimen? Umakyat ba yung krimen katulad ngayon? May mga nadudukot ba na sobrang dami ngayon? Tumataas ang mga pulboronic activities, ang mga nagluluto ng pulboron. Diba? Hinuli yun nung panahon ni Duterte. Hindi man niya na-zero out, pero napakatapang niya na hindi siya nag-side. Sabi nga ni Inday, I think sa interview niya, na ang kanyang tatay o yung mga Duterte, tama ba yung pagkakaalala ko, na hindi siya nag-hang out sa mga like yung mga big time or politiko para lang, para lang mag-playing safe o hindi siya magsasalita dahil ito'y politiko or mayaman. Anong ginagawa ni Pangulong Duterte? Lusyutan! Bilyonaryo! Ano sabi niya? Pag hindi ka nagbayad ng tax, tutuliin kita. Di nagbayad, right away, 6 billion. Mylong, Dunkin Donuts, di ba? Nataranta. Panahon ni Marcos, meron ba kayong nakita na nagtapang-tapangan si Marcos? Nahahabulin niya ito, mga kumpanyan to? Hindi. Why? Kasi kasabwat na sila. Magkakasabwat na ang mga yawa. Anong pagkakaiba? Kung si Duterte ay kawatan, katulad ng mga Marcos Jr., may nabalita ba kayo? Pagbaba ni Duterte. Si Duterte nag-impok sa Swiss account, sa ganito, sa ganyan. Meron bang balita na si Duterte, okay? Baka gumawa na si Lisa ng balita ngayon. Baka mag-autos siya ng tao, mag-open kayo dyan, Rodrigo Duterte pangalan, sa ganito, ganyan. Magaling yung ngayupak na yan. Pero wala kayong nakita, walang nabalita na si Duterte ay may mga offshore accounts, kundi ito mga tiwali katulad ni Bautista. Katulad itong mga Mga Marcos, huwag na tayo lumayo. Senior. See that? So yun ang titignan ninyo mga kababayan. Kaya salamat kay Inday Sara na siya ay nagsalita na. Natakot ba si Pangulong Duterte sa Amerika? Inano nga niya, ineklabus niya nga si Obama. Ano nangyari? Pumunta ba siya dito? Hindi nga, di ba? So, ibig sabihin, kayang tumayo ng Pilipinas. Hindi mo kailangan maging tuta ng kahit anong bansa. Di ba? Naging tuta ba si Duterte? Hindi. Nasindak nga sa kanya, kaya anong ginagawa sa kanya? Pinag-iinitan siya ng international. Kasi ng mga international traitors, kasi hindi nila akalain na may isang Bisaya na Duterte na magsasalita ng ganyan sa isang mayamang bansa o sa mga mayayamang bansa. Hindi nila kinikerry. So, ginagawa nila ng istorya na ito ay maraming tinegi dahil din sa war on drugs na yun. Diba? Kaya ngayon, ginigipit siya ng ICC. Hindi nila akalain na mayroong isang Duterte na galing sa third world country na kayang murahin ang presidente ng Pilipinas o kayang benggahin. Dahil ayaw niya magpasako. Ayaw niya ng utos-utosan siya. Ayaw niyang maging asong julon. Katulad ni Bangag, katulad ng ibang mga nakaraang presidente. Ngayon, ano gagawin natin ngayon mga kababayan? Todo support na kailangan niyong lumabas ng bahay ninyo. Sabi ko, kung pababayaan niyo na lang, na nakikita niyo si Bangag, na dito ay may pulburon, nagnanakaw, nangidnap si Lisa Tanas ng 2 bata, minor de edad, at hinahamon ko nga siya hinahamon ko, gumawa ka ng aksyon. Ayan si Cathy, sinabi, inabutan mo ng pulburon. Inabutan niya mga kababayan. Pero tahimik ang buwaka ng Genemis ng mga mainstream media, mga julol, na mga kampo ni Judas. Ayaw pansinin na si Marcos Jr. ay pulburonic. Dedma, ayaw
ayaw pansinin na ang First Lady ay nangidnap, ginamit ang power ng gobyerno, pinakidnap ang 2 bata mula sa Turkey at nagfabricate ng mga crime. Hindi lang sa akin, kundi kay distressed mother. Tapos tahimik kayo kasi naiinis kayo. Tama lang yan kay Maharlika, di ba? Kasi ang ingay niyan, ganyan-ganyan, anti-government. Anti-government, really, Charlie? Pag sinabi mong anti-government ka, sinisira mo ang gobyerno ng walang kadahilanan. Ako, nire-repair ko ang gobyerno ng Pilipinas. Katulad ni Inday, katulad ni Pangulong Duterte, ni Harry, ni Vic, ni Glenn Chong, dahil kami ay nagsasalita, dahil ang bangag na presidente ay nilulubog kayo. When you say dinidestabilize mo, ang gobyerno ay gumagawa ka ng mga krimen. Sinisira mo not only the government, but buong Pilipinas o buong Pilipino. Sino ang sumisira sa buhay ninyo? Ang presidente niyong bangag na huling-huling may pulburon dito na dapat nakakulong yan kung walang immunity. Si Lisa dapat nakakulong yan. Si Sandro dapat nakakulong yan mga yan. Yung isa pang anak dapat nakakulong yan. Dahil kapag napatunayan, based dun sa mga testimonya ni Cathy Binag, dapat nakakulong yan mga yan. Dapat hindi na makawala yung mga inayupak na yan, di ba? Sino ang destroyer ng bansa? Sino ang nagde-destabilize? Kung nakakaintindi kayo ng ibig sabihin ng paninira o pagdedestabilisa ng gobyerno, ano ang sinira ko? Ako ba ang nagnakaw ng kaban-kaban yung pera? Ako ba ang nakikipagsabwatan dyan sa PCSO ng Kawatan? At sama-sama sila nagiging milyonaryo maya-maya na nananalo sa loto. 433 winners na sana. Kaya ba i-present yan mga yan? Saan na yung 433 winners? Ako ba ang nagpapanalo ng napaka-imposible na 433 winners? Ako ba ang kumukolekta dyan sa PAGCOR kay Altenco, isa pang Addictus Benedictus, ng 150 million a week? Ako ba ang nakipag-meeting sa Okada executives para magkaroon ng parte o kahati si Lisa Tanas doon sa negosyo ng mga foreign investors? Sila ang destabilizer. Ako ba? Yan ang ibig sabihin ng destabilizer. Sino ang taksil? Ano ninakaw ko sa inyo? Ano ang sinira kong property? Okay? O ano ang binili kong property? Galing sa kaba ng bayan? Sila ang destabilizer. Ngayon, kung kayo ay tahimik lang, diba? Alam mo, kaya alam niyo mga kababayan, hindi aasenso Pilipinas, mabubulok kayo hanggat kayo ay tahimik, hanggat kayo ay hindi nagsasalita laban sa inyong, ay para sa inyong flag. Kitang-kita nyo na Addictus Benedictus ang presidente nyo. Kitang-kita nyo na arte-arte ni Lisa. Oh, may paiyak-iyak pa doon sa Cebu kasama na si Wakwak. Ano sabi ng hitad? Anong kadramahan ang pinagsasabi ng mga to? Sino ang destabilizer? Ano sabi niya? Nagdrama-drama doon. Okay, tignan natin kung ano sinabi ng Giatay. Sabi niya, I wish, ano sabi niya doon? I'm sorry, sabi niya gano'n. I'm sorry, my nose made me cry. Tapos naghilak-hilak ang Alpotera. Akala mo, sabi niya, ano sabi niya dito? Oh. Sabi niya, I wish my husband was here to feel the love and support that you gave him. Okay, back to speech. Ang Alpotera, ang putot, ang mudlo, ang kidnapper, ang lahat na. Oh, ano sabi niya? I wish my husband was here to feel the love. Ang arte ng Yudiputa. Sabi niya, and support you gave it. I know I did. Sabi niya, and that's why it's important. Sabi niya, I'm never going to forget this day for as long as I live. Sana hindi ka na mag-live eh. Sabi niya, today, what you did, I mean, the showing of unity, it's like it's really so touching. And you know, sabi niya, he's not perfect, but my husband is really trying. Sometimes I feel bad when people see all the negative and not the positive. It's not easy what he is doing, but unity has a lot to do with it. Like in Cebu, really, unity ng mga pulboronic, Lisa. Unity ng smuggler, unity ng Kawatan. Magtigil ka
Kayong dalawang nami ka mo. Unity? Una mong tinira, Executive Secretary, si Vic Rodriguez, dahil ayaw ni Vic Rodriguez i-appoint ang mga kawatan at ang mga addictos benedictos dahil makakasira sa bayan. Anong ginawa mo? Anong ginawa niyo mag-asawa? Asan ang unity? Mga taksil kayo dahil ang gusto niyo i-appoint ang mga kawatan. Kaya manahimik ka dahil makukulong. Kung di ka makukulong, magugurgur ka ng kusa. Dahil hahagupitin ka, hindi ng Diyos. Gagupitin ka ng kapwa mong Satanas. Believe me, sa tandaan mo tong araw na to. Hindi man ngayon, bukas makalawa, hindi ka hagupin ng Diyos. Si Satanas din ang kapwa mo sa'yo. Tandaan mo yan. Ano sinasabi mo dito? So touching. Ang sabi niya, I feel bad when people see all the negative. Apektado. Ha? Hindi negative. Positive kayong magpamilya. Positive kayo sa pagiging ngagba, bartek, pulburon, lahat ng kasamaan, sabi ko nga, nilagpasan nyo si Satanas sa Gimpierno. Huwag kang umarte. Dahil ikaw ay national problem, national disaster, national salot ng bayan. Yung mudlo ng mata mo, dyan lumalabas lahat ang kasamaan mo. Kung ano yung layer ng liog mo, na parang, my God, mga kababayan. Sabi niya, my husband is not perfect. Kailan hindi talaga maging perfect ang husband mo. Dahil siya ay bangag. Never ever. Kaya huwag mong pangarapin na maging perfect kayo. Dahil negative kayo. Negative ang inyong mga jutak. Pero positive, okay? Positive kayo sa pulburon. Yan ang katotohanan. Oh, it's not easy what he is doing. Yeah. Hindi talaga madali ang pagiging bangag. Na kapag hindi mo gusto magtrabaho, a-acting ka na kunyari may sakit ka, magkubid-kubidan ka. Lalabas ka after 5 days. Kapag tapos na ang delubyo, hindi mapuntahan ang Surigao nung naglindol, hindi mapuntahan nung nagkaroon ng bang-bang-bang sa Mindanao. Di ba? Huwag kang umarte, pare-pareho kayo, walang unity. Yung ka-unity nyo, kaya nagpuno ng salok, nagsalta na si Inday. Manahimik kayo. Dahil tatapusin kayo ng Jejimon. Okay? Wawakasan namin ng taong bayan ang pagiging bangag nyo. Lalo na ngayon, ang Vice President nagsalita na, nagagamitin niya ang kanyang platform, ang kanyang resources, ang kanyang boses. Ibabalik namin kayo sa pusali. Doon kayo nababagay. Sa pusali na punong-puno ng pulburon.